Grabe, grabe. Bro, sandali lang bro ha. Okay, game Mag-restroom na. muna ako. Mag-ano raw siya? Mag-ano raw? Mag-i-istro? Ganda. Okay. Ah, okay, start na ba tayo, Bro View? Sige, ako nababasa ng rules para ah, pakinggan na maayos. Sige. Ito, rule number 1 natin ay sagutin muna ang categorical bago magpaliwanag at kung wala sa categorical ay sumagot ng both or none of the above. May paliwanag po yan na 20 seconds. Pero kung hindi talaga masagot ang tanong at magsabi na lang ng pass or next question. Wala pong paliwanag yon. At kung walang categorical ang tanong, ay sagutin mo ito ng direkta base sa kanyang itinatanong. May 20 seconds din na paliwanag at kung hindi ito kayang sagutin, ay magsabi ng pass or next question. Walang paliwanag. 2. Patapusin muna ang tanong bago mag-objection. Number 3. Tig-isang objection lang at counter. Number 4. Bawal mag-object sa oras ng presentation. Number 5, sa unang round ay doon lamang magtanong sa inilatag. At pagdating sa rebuttal round ay kahit ano ay maaari nang itanong basta't naayon sa paksa. Number 6, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot nang walang kinalaman sa paksa, maaari itong itanong sa'yo. Number 7, bawal mag-add at side comment at saka yung idadagdag pala natin kapag ka nagkamali na objection. Para sa moderator to. Pagka nagkamali po ng objection, Kuya Ancient, wawarningan siya. Yung debaters. Yan. At yung huli, kung may nalabag sa alinman tuntunin, ang moderator ang magpapataw ng kaukulang aksyon. So, yun lang po. Kuya Ancient, ikaw na bala. Okay. Thank you, Brother Viewista. Okay, good evening sa lahat. Unang-una, magpapakilala po ako dahil ako po ngayon ay na-assign as a moderator sa gabing ito sa friendly discussion ni Sir Max at Brother Jodix. Ito po si Ancient Order, Brother Sian ng Church of Christ as a moderator. At ito po yung napagkasunduan nilang tema sa gabing ito, banal na hapunan o Eucharist, literal o simbolikal. Ang first presenter si Sir Max ng Iglesia ni Cristo. At yung second, si Brother Jordix ng Roman Catholic Church. Okay? May 1 minute po tayo, Sir Max, para magpakilala sa lahat. Okay, ako pala si Sir Max. Kaanib sa Iglesia ni Cristo. Muli ay narito tayo, hindi para makipagtalo, kundi para malaman ng mga nakikinig sa gabing ito, ano ba ang isinasagawa naming pagbabanal na hapunan. At bakit natatangi ito kaysa sa pagbabanal na hapunan o Eucharist na tinatawag sa Iglesia Katolika.
Hindi ako, lilinawin ko lang, hindi ako kumakatawan sa kabuuan ng iglesia. Hindi rin ako ministro o manggagawa sa loob ng iglesia ni Kristo. Ang mga sasabihin ko, batay lamang sa aking mga natutuhan sa mga ministro sa loob ng iglesia ni Kristo. At sana, makinabang ang lahat sa gabing ito. Yan lang, maraming salamat. Okay, thank you, Sir Max. Okay, 1 minute. Dito naman tayo sa kabila kay Brother Jordix. May 1 minute po tayo, Brother Jordix, magpakilala sa ating mga viewers. Okay, ako pala si Jordix ng kapatunayan natin na ang Eucharistia talaga tinatawag natin Bibay Iglesia. Okay, Brother Jordix, medyo mahina yung ano mo. At saka parang may electric fan. Ay ako pala si Jordix ng Roman Catholic Church. Okay. Papatunayan ko na ang Eucharistia talaga ang tinapay na bumaba mula sa langit at ginanap ito sa kapanahunan na kung saan na iniligtas ng ating Panginoon ang sangkatauhan, Passover. Thank you. Malakas na ba o mahina pa rin? Hello? Okay, maraming salamat, Brother Jordix. Ano lang, Bro Jordix, yung parang electric fan mo, malakas yung hangin. Okay, wag lang i-ano sa microphone para maklaro natin yung mga sagot. Okay. Uulitin ko ang magandang gabi sa lahat, lalo na dito sa itaas, kay Brother View, kay Sir Max, kay Brother Jordix, at saka kay Brother Sisian na ating timer sa gabing ito. At shout out sa 32 million viewers, okay, sa gabing ito at mga tagapakinig. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Tayo po ay mag-start na. Ang uunahin natin dahil yung first presenter ay si Sir Max. Mayroon po tayong 7 minutes. 7 minutes na presentation. Okay? Bro View, paki-ready na yung paki-ready na yung time natin, Brother View. Okay, Sir Max. Mag-start na po yung time nyo pag magsalita na po kayo. Okay, maraming salamat. Itong tatalakayin sa gabing ito, napakahalaga sa amin bilang mga iglesia ni Kristo. Sapagkat ito ay banal na hapunan. Ano ba itong banal na hapunan? Bakit ba nagtatag si Kristo ng banal na hapunan? Ano ba ang gustong ipaunawa nito sa atin? Babasahin ko muna yung nasa Efeso 5:25. Sabi dito ni Apostol Pablo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Bakit? Ba't sinabi ni Apostol Pablo yan? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So itong banal na hapunan, ito ay kaugnay ng ginawa ni Kristo na paghahandog ng kanyang buhay o pagtubos sa mga kasalanan ng kanyang ililigtas. Ngayon, dumako tayo sa mismong paksa. Ano ba itong banal na hapunan? Ito ba'y literal o simbolikal? Dalawang bagay ang gusto kong talakayin, yung simbolikal at literal. Ano ang simbolikal? Yung katawan na binabanggit ng Panginoong Jesucristo at yung kanyang dugo. Alin naman yung literal? Yung tinapay, literal talagang tinapay yon.
at literal din na yung saro na may laman ng katas ng ubas. Basahin muna natin yung nasa Mateo 26:26 hanggang 28. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa huling hapunan? Na doon din itinatag niya yung banal na hapunan na siyang paksa namin ngayon na kung tawagin sa Iglesia Katolika ay Eucharist. Ito nakasulat. Samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay. Pansinin po ninyo ha. Dito pa lang, sa unang bahagi pa lang, mapapansin nyo, ang ginawa ni Kristo, dumampot ng tinapay. Sipin nyo, kung yung tinapay ay literal na katawan ni Kristo, lilitaw, ang dinampot ni Kristo, literal niyang katawan. Doon pa lang sasablay na agad ang Iglesia Katolika. Hindi lang yon. Ano pa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa tinapay na dinampot niya? Pinagpala at pinagputol-putol. Gagawin ba ni Kristo yan? Kung yan ay literal na katawan ni Kristo, lumilitaw, pinagputol-putol ni Kristo yung kanyang katawan. Alam nyo, hindi lang ang tatamaan dito yung pagiging literal na sinasabi ng Iglesia Katolika sa katawan at dugo ni Kristo, kundi yung paraan ng pagsasagawa nila. Bakit? Hindi ganyan ang ginagawa kapag misa o yung Eucharist na tinatawag nila. Yung tinapay nila na tinatawag na ostya, hindi nila pinagpuputol-putol yun. Bilo-bilo yun. Bakit bilo-bilo? Bilog-bilog eh. Pagka tinapay, pinagputol-putol mo, hindi magkokorting bilog yun. At ano ginawa ni Kristo doon sa tinapay? Ibinigay sa mga alagad. Pansinin nyo ha, kung yung tinapay, literal na katawan ni Kristo, ibinigay ni Kristo yung katawan niya sa mga alagad, edi ilang hati ng katawan yun. Siguro yung isang kamay na kay Apostol Pablo, yung paa na kay Apostol Pedro, yung dibdib na kay Tomas. Isipin mo, unawain mong literal yan. Ano pa ginawa ni Kristo? Dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat. Ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubus dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So ang purpose kung bakit itinatag ito ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga sa amin yan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Hindi binibiro ang ganyang bagay kasi nakasulat din naman sa Biblia yan eh. 'Di ba? Pagka binasa natin dito sa unang Korinto 11:27 hanggang 28, 31 hanggang 32, ito sama kapag biniro ang pagbabanal na hapunan. Kaya sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya sa halip na mapabuti, ang gagawin ng isang tao na magsasagawa ng banal na hapunan, pero kung hindi siya handa, lalo kung mali ang paraan ng pagsasagawa, lalo ka lang nagkakasala. Kaya nga, bakit symbolikal yan? Yung katawan na binabanggit ng Panginoong Jesucristo at yung dugo na binabanggit niya, paano natin natitiyak yan na yan ay symbolikal? Tandaan natin, ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ni Kristo na binabanggit, kasi ang ginagamit dyan ng Iglesia Katolika, yung nasa 1:53 at 63, panigurado ko, babasahin yan mamaya ni Jordex. Yun, hindi pa aktual na banal na hapunan, Jordex. Ilang araw pa bago ang aktwal na pagtatatag ni Kristo, ipinaunawa na ng Panginoong Jesucristo sa mga Hudyo na ang pagkain sa laman at pag-inom sa dugo ni Kristo, pag binasa mo yan sa 47, iniskip kasi yan ng mga Katoliko eh. Sa pamamagitan niya ng pagsampalataya sa Kanya para sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung sumasampalataya kay Kristo ay nakikipag-isa sa kanyang katawan at sa kanyang dugo sa pamamagitan ng pagtanggap ng banal na hapunan. Anong katunayan na literal na tinapay at katas ng ubas at kinain? Ang kinain, ininom ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, yung tinapay nakalagay sa pinggan.
Kung literal na katawan ni Kristo yan, isipin mo, yung literal na katawan ni Kristo nilagay sa pinggan. Di ba? Ang tinapay isinawsaw, ibinigay kay Judas Iscariote. Pag binasa natin ng 1:13-26 hanggang 27, kasalo ni Kristo sa mesa yung mga nagsusuplong sa kanya, yung magkakanulo sa kanya. Lucas 22:21. Ano yung mesa? Spiritual? Symbolikal? Yun lang muna sa pagkakataon to. Okay. Thank you, Sir Max, sa iyong presentation. Okay. Dako naman tayo dito sa cross-examination. Okay, ready na po ba si Brother Jordix ng Roman Catholic sa pag-cross-examine? Okay, unang tanong. Ready na? Teka. Saglit lang, Mr. Moderator. 10 minutes na bang question and answer natin? Okay lang naman kung 10 minutes. 7, ano pa rin? Alam ko 7 minutes lang. Okay. Okay, 7 minutes. Pa-edit muna ng timer. 7 minutes lang po. Oh, grabe ka naman, Sian. Gusto mo talaga mahaba. Okay. Para Online excited. ko kasi alam ko talaga, Jordex. Okay. Sir Max, ready na po ba tayo pang sagutin ng mga tanong ng... Ready na. Okay. Magsisimula yung time, 7 minutes, pag nagtanong na yung ating butihing Brother Jordix. Okay, go ahead. Okay, unang tanong. Sa lahat ng nilatag mo, may na-mention ba doon na symbolical? Yes, pag inunawa mo, symbolikal yon. Kasi yung pagiging symbolikal doon, wala ka rin naman kasi mababasa doon, literal na katawan ko ito. Walang sinabi si Kristo doon. Tandaan mo, lahat ng mga pananalita ni Kristo, lalo pagkapatungkol sa Kanya, kagaya nung sinabi niyang, ako ang pintuan, symbolikal yon. Hindi literal na pintuan si Kristo. Next question. So sa nilatag mo, may binanggit ka na tinapay. Ang tinapay ba doon, literal o symbolikal? Literal. Kung nakikinig ka, hindi mo na itatanong yan. Binanggit ko na sa'yo, literal na tinapay yon. Ang tinututulan kong literal, yung tinapay na sinasabi mong literal na katawan ni Kristo yung tinapay. Tinapay, literal na tinapay. Yung tinapay, gawin mong katawan ni Kristo na literal, doon ang pinagtatalunan natin. Next question. Next question. Sa lahat ng nilatag mo, may binanggit ba na symbolikal ang katawan ni Kristo? Meron, pag inunawa mo nga. At ganun din sa'yo, wala ka mababasa na literal yan na dugo ni Kristo. Bakit natin uunawain? Kasi, read between the line. Pinainom ni Kristo. Alin? Yung tinutukoy na dugo, hindi pa iinom. Ano, maglalasla si Kristo? Okay, next question. Ayon sa sinabi ni Kristo, kainin ninyo itong katawan. Ang tanong, ano ang sinabi ni Kristo? Tinapay ang kainin o yung katawan? Categorical. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Okay, dalawa ang objection ko. Una, kainin ninyo ang aking katawan. Hindi ko alam kung anong talata yung binabanggit niya. Ikalawa, wala pa akong nilalatag na kung ano man yung talatang binabanggit niya. Ayon sa rules natin, kung ano lang muna ang inilatag sa first presentation, dun lang muna siya magtatanong. Bagamat kayang-kaya natin sagutin yan. Kaya lang di ko alam tinutukoy niyang talata. Okay, moderator's time. Dito naman tayo sa kabilang... Wala pang counter objection, moderator. Okay. Sige, mag-decide yung moderator, decision yung moderator. Since walang inilatag si Sir Max, next question, proceed. Okay, sa lahat ng talata na binanggit mo, ano yung pinapakain verbatimly na mababasa sa mga talata na binanggit mo? Ang katawan o ang tinapay? Mamili ka categorical. Tinapay. Kung may binabanggit man sa talata na katawan, symbolikal nga yun.
Dahil nung pakita ni Kristo, nang hawakan ni Kristo ang tinapay, sinasabi niya, ito ang aking katawan. So kung sinasabi man niyang ito ang aking katawan, hindi literal yon. Kasi kung iisipin mo, hawak-hawak ni Kristo katawan niya, Next papakita niya doon sa question, mga proceed. alagad. Next question. Susunod ko na tanong, bigyan mo ko ng talata na sinabi ni Kristo, kainin ninyo ang tinapay. Okay. Ang sagot natin, yung nandyan na rin mismo sa Mateo 26, 6 hanggang 8. Hindi ako nagkakamali, ano? Yung ginamit natin talata kanina, na sinabi ni Kristo, samantalang sila'y nagsisikain, dumampot si Jesus ng tinapay. O ang dinampot ni Kristo tinapay, yan ang pinapakain niya, tinapay. Next question. Next question, proceed. Okay, basahin natin. Remis mo na to, moderator ha. Sa 1 hanggang 8 daw yung sinabi niya, di ba? So, moderator clarification ng 26 hanggang 28. Okay. 26 hanggang 28. Ayon dito sa isinulat ko kanina, Mateo 26, 26 hanggang 28. Sa 26, premise mo na to, moderator, while they were eating, Jesus took bread and when he was giving thanks and gave it to his disciples, saying, take and eat, this is my body. Saan dito na pinapakain ni Kristo ang tinapay at hindi katawan ang pinapakain? Saan dito? Sagot, saan dito? Yung dinampot ni Jesus. Kaya nga sinabi niya, pinagputol-putol. Alin yung pinagputol-putol? Yung tinapay. Ano sinabi ni Kristo doon? Ibinigay sa mga alagad, kunin ninyo, ang pinakukuha niya, tinapay. Ngayon, kung sinabi man ni Kristo, ito ang aking katawan, yun ang katumbas na sumisimbolo yun, yung tinapay na yun sa Next kanyang question, katawan. proceed. Next question. Sa Mateo 26, Mateo 26 verse 26. Sa last clause, yung sinabi na, take and eat, this is my body. Tinapay ba nakalagay dito o body ang pinapakain dito? Categorical. Body nakalagay dyan. Kaya nga lang, symbolikal yan. Hindi naman ang pinagtatalunan natin kung anong nakalagay dyan eh. Ang ating pinagtatalunan, pinagdedebatihan kung symbolikal o literal yan. Kaya sinabi ni Kristo yan para ipaunawa na yan ay sumisimbolo sa kanyang katawan. Next question, proceed. Dito sa talatang ito, yung tinatawag nating body, sa Mateo 26 verse 26. Ano ang instruction niya? Kainin o hindi kainin? Kasi symbolikal ito para sa iyo. Kainin o hindi kainin? Teka, pa-pause po ng time, Mr. Moderator. Parang hindi ko alam kung ako yung naglalag o siya o naglalag. Pa-pause muna, Brother Sisian. Pa-pause nga po ng time. Patiyak ko lang kung ako ba yung naglalag o siya. Kasi yung time parang naglalag sa akin eh. Okay, hindi naman lag yung Pati time. kayo, ako ata yung lag. Yes, bro. Pa-check lang ng Ako, signal mo. Mr. Moderator. Yes, bro, Naglalag yes, ba ako? bro. Ikaw yung naglalag. Ikaw yun. Okay, malinaw naman yung ano mo, bro. Yung speaker, yung ano mo, microphone. Okay. Yan. Sige nga, patry nga. Sound check nga. Okay, loud and clear. Proceed. Klaro ba, Sir Max? Okay, proceed sa tanong. Proceed na. Sige, paulit ang proceed sa Brother tanong. Jordix. Please. Proceed na sa tanong o next question na ba? Paulit ng tanong, Brother Hindi ko Jordix, narinig yung tanong mo kaya pinapost ko eh. Yes, go ahead. Ang salitang eat dito, ano ang pinapakain ni Kristo dito sa salitang eat sa 26:26? Yung body niya o yung tinapay? Tinapay nga na yung tinapay sumisimbolo sa kanyang katawan nga hindi ka nakikinig. Kanina ko pa sinasagot yan, wala. Paulit-ulit ka na lang sa tanong mo, wala bang mabigat nga Next question. Okay, next question, proceed.
Okay, sa 26:26, yung salitang eat dito, simbolikal o literal? Literal na pagkain yan. Wala tayo tutol na literal. Kumain nga yung mga alagad eh. Ang sinisimbolo nga nung tinapay, yung katawan ni Kristo. Kaya nga nilagay sa pinggan yan eh. Sipin mo kung literal yan, lalagay ni Kristo yung katawan niya sa pinggan. Pinagputol-putol pa. Common sense nga ni. Next question, proceed. So, aminado ka ba na batay sa mga sagutan mo, ang salitang eat pala dito, ma-bread man yan o mabati ni Kristo, ay literal ayon sa sagot mo, gusto mo? Oo, hindi naman na ang pinagtatalunan natin kung literal ba yung eat, literal ba yung tinapay. Ang ating pinagdedebatihan dito kung literal ba yung katawan na kinain ng mga alagad. Mamaya babanggitin natin yung meaning ng cannibalism. Yan ang ginagawa ng mga Katoliko. Isipin mo, mga kannibalismo tong mga Katoliko, kinakain nila si Kristo. Next question, proceed. Next question. Sa Time Okay, na. time's up. Okay. Hindi ko napansin yung oras. Medyo nakapokus yung moderator talaga doon sa argumento. Okay, maraming salamat sa unang yugto ng ating presentation and question and answer portion. Dito naman tayo sa presentation. Okay, dito naman tayo sa presentation ng negative side si Brother Jordix, second speaker. Okay, Brother Jordix, magsisimula yung 7 minutes pag na-start ka nang magsalita. Okay? Go ahead, Brother Jordix. Okay, thank you. No? Ako pala si George Dix ng Roman Catholic Church. Papatunayan ko na ang Passover na ginawa ng ating Panginoon. Yan yung Passover na walang hanggan. Ibig sabihin, yung tinatawag nating pizza sa time na ginawa na ito during ito sa Passover. Ayon dito sa tinatawag nating Jewish literature, sa tinatawag nating Mishnah, sabi dito, Merong 7 na ginawa ay 10 na ginawa ng Panginoon sa time ng Passover, yung 10 na nasa Lumang Testamento. Isa na dito yung tinatawag nating manna. So ibig ko lang sabihin, itong ginawa ng ating Panginoon na sinabi niya sa Matthew 6 na greater than manna. Greater than manna. So ibig ko lang sabihin, itong nasa Old Testament na manna ay much greater pala si Kristo dito, yung ginawa niya. Ano ba yung manna sa Old Testament? Na paulan ng Diyos, ng karne at ng tinapay. At yung tinapay na iyon, kinain nila iyon sa loob ng 7 araw. So ngayon naman, itong ating Panginoong Kristo, 7 araw din ito bro, nagpapakain siya bro. Ang panghuli, ito na yung nasa tinatawag nating Matthew 26:26. Kailan ito na yung tinatawag nating pag ano na niya sa tinatawag nating fulfillment of the Passover lang. So nakikita pala natin bro, na sa Pizak kasi bro, Sir Max, basta Pizak bro Sir Max, hindi siya papatak sa Bernis, papatak siya sa Huwebes. So si Kristo hinuli ng Huwebes. So, Huwebes, Bernes, Sabado. So, yan yung Pizak. So, nakikita mo yung typology Pizak. Ngayon naman yung Lamb, Bernes, Sabado, Sunday. So, nakikita mo bro. Makikita mo yung explanation namin dyan. So, yung Eucharist, pinagtibay iyan sa tinatawag nating kamatayan ng ating Panginoon, kung saan ay tinapo sa krus ang ating Panginoon, nagaya din doon sa pagpapako din ni Adam sa unang kahoy, yung tinatawag nating tree of knowledge. Ngayon yung itong pangalawang Adam, tinapo din ito sa kahoy ng kasalanan. Kung ang unang Adam ay sumuway at namatay, ang pangalawang Adam ay sumunod at magbigay buhay. At ayon dito sa sulat ng aming mahal na si
si John Chrysostom, ang fruit daw sa tinatawag nating tree of life na si Kristo kung saan siya namatay ay yung tinatawag nating Eucharistia. Bakit? Itong Eucharistia pala ay siyang daan para tayo ay magiging anak ng kataas-taasan Diyos Ama na tinatawag natin. So, ibig palang sabihin mga kapatid, by eating the Eucharist, Eucharist sa English ay Thanksgiving. Kung kailan ginagawa ang Thanksgiving during Passover, ayon din yan sa sulat ng Exodus 12, kung saan ang Passover ginaganap at tawag nila dito ay pagpapasalamat. In other word, Thanksgiving, in other word, Eucharist. So nakikita pala natin, bro, Sir Max, na napakatibay ng doktrinang Katolisismo kasi nga, itong ginawa pala ni Kristo, pinalik niya ito sa glory na nawalay doon sa tinatawag natin first man. Yung first man, bro Sir Max, yan yung Adam, tao. Yung second man, yan yung si Kristo, na yung bunga niya mismo, sa kamatayan niya mismo ay ibinalik tayo sa pagkawalay sa Diyos at tayo naman ay natawag na anak ng Diyos. So nakikita natin yung epolohiya na kung paano ba sabi sa Second Peter chapter 1 verse 4, ito yung nakalagay sa Second Peter chapter 1 verse 4, na sa pamamagitan ng kaloob ng ating Panginoong Kristo ay tayo ay natibahagi sa kanyang pagka-Diyos. Pag ikaw ay kumakain na tinatawag natin banal na hapunan ba? Hindi. Thanksgiving. Eucharistia ang kinakain. So ngayon, makikita pala natin, kaya pala sabi dito sa Old Testament, no one has ever seen God that we live. Walang makakakita sa Diyos na nabubuhay. The only begotten Son lamang, John 1 verse 18, has seen Him. So ngayon, in order to see the God that created us, we must unite to His Son. Paano? Paraan, maniwala ka lang. May unite ka na kay Kristo? Hindi. Ayon ni Kristo, sa is ng Juan, 53 hanggang 66, whoever eats my body and drink my blood, he has a life eternal, and I will raise him in the last day. So, ibig palang sabihin, ito palang kumakain dito sa Eucharistia, yung tinatawag nating fruit of the life, or tinatawag nating fruit of the tree of life, may bubuhayin at para daw maging isa tayo, at para din makita natin ang Diyos harap-harapan, Sir Max. Napakababaw ng explanation nyo sa banal na hapunan. So nakikita pala natin hindi pa yan lahat. Hindi pa yan lahat yung in-explain ko. Tayin na lang ninyo sa rebuttal, ipapakita ko lahat yung nasa tinatawag nating Old Testament na pinakita dito sa tinatawag nating Jewish tradition. Okay. Thank you. Okay, maraming salamat po, Brother Jordix, sa iyong counter doon sa stand ng affirmative side to oppose the argument. Okay, dako naman tayo dito sa cross-examination ng affirmative doon sa negative, linlatag ni Brother Jordix. Sir Max, ready na po ba kayo? Oh, wait lang. Hinahanda ko lang. Wait lang 1 minute lang. 1 minute. Hinahanda ko lang tong sunod-sunod na tanong natin. Okay, running time ba yan? Hindi, wala pa naman. Di pa naman nag-start eh. Wala pa yung tanong ko eh. Sorry. Kinakabaga kage, wala pa nga yung tanong ko. Hindi, kala ko nag-start. Okay, sige. Game na ako, Mr. Moderator. Okay, thank you. Brother Jordix, handa na po ba kayo? No, handa na.
Okay. Okay. Magsisimula yung 7 minutes sa cross-examination kapag tanong na po si Sir Max. Go ahead, Sir Max. Okay, unang tanong ko, tutol ka ba sa term na banal na hapunan? Yes or no? Hindi ako po. Maingay, Mr. Moderator? Parang moderator's time. hindi marinig. Um, Hindi Saan ako ba ito? tutol. okay, Brother Jordix, parang yung electric fan mo malakas. Kumakabog-kabog doon sa ano. Hindi ako tutol, bro. Hindi ako tutol. Okay. Okay, kung di ka tutol. Narinig ko kanina sa sinasabi mong ang Passover, yun din ang banal na hapunan. Sa Passover, ano ang inaalaala ng mga Israelita sa Passover? Salamat sa nakatagot ng tanong. Ang pagligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon. Next question Okay, po. sa kamay ni Paraon. Sa banal na hapunan ba ang inaalala ay ang pagligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon? Yes or no? Yes, ayon ito sa Lumang Testamento kasi ito yung sinusundan ni Kristo. So ngayon, sa Bagong Testamento naman, si Kristo na yung inaalala. Next question, bro. Next question, proceed. Sabi mo yes na ang banal na hapunan ay pag-alaala sa pagliligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon. Anong talata na ang mga Kristiyano, particular tayo syempre sa Bagong Tipan, ay iniligtas sa kamay ni Paraon? Anong talata? Moderator, objection. Okay, objection, proceed. Objection, moderator, kasi yung sagot ko, it based to Old Testament. Ngayon, moderator, itinanong niya ako based on Testament. Walang talata talaga, moderator. Kaya, yan yung Okay. Okay, moderator's time. Counter objection. Counter objection, proceed. Opo, ang counter objection ko kasi sinagot niya po ng yes. Ang tanong kong ang banal na hapunan ba? So, that is referring to New Testament. Ang banal na hapunan ba ay pag-alala sa pagliligtas ng Diyos sa mga Kristiyano sa kamay ng mga Kristiyano, sabi ko kanina, Kristiyano sa kamay ni Paraon. Siyempre, alam naman na natin Bagong Tipan yun. Kaya nag-follow up question ako, Mr. Moderator, saan sa Bagong Tipan na mababasa, iniligtas ng Diyos sa kamay ni Paraon ng mga Kristiyano? Ano ino-object niya doon? Sagot niya yun kanina. Okay, moderator's time. Yung sa objection ng sa objection ng negative side ay hindi daw yun ginamit sa New Testament, Sir Max. At doon yun sa Old Testament na pagliligtas ng Diyos galing sa mga sa Ehipto. Okay. Ang decision ko So, dyan pass na yun, ay pass. next question po. Okay. So, dako na tayo dito sa mismong paksa na tanong ko lang po yon dahil sa yun ang naging niya kanina. Dako tayo sa paksa na patutunayan mo na literal yung tinapay na literal na katawan ni Kristo yon at yung katas ng ubas na nando sa saroy, literal na dugo ni Kristo. Ang tanong ko sa iyo, Jordex, ay ganito. Sang-ayon ka ba na sa Mateo 26:33 na yung tinapay na sinasabi mong literal na katawan ni Kristo inilagay sa pinggan, yes or no? Yes, sangayon ako kasi yung tinapay na yan, sa other translation yan, babasa natin sa lupa. Sangayon ako, bro, depende yan sa translation. Next question. Okay, question, sang-ayon proceed. ka na literal yung tinapay na katawan ni Kristo na inilagay sa pinggan. Nung inilagay sa pinggan, bago pa pala ilagay sa pinggan, sang-ayon ka rin ba na yung katawan ni Kristo ay pinagputol-putol, literal? Yes or no? Yes, sangayon pa rin ako kasi mababasa mo din yan sa sulat ni San Pablo na pinaghati-hati ito. Pero kahit gaano kaliit yung hati na yung buong Kristo pa rin yung natatanggap mo. Next question. Next question, proceed.
Okay, sunod na tanong, kung pinagputol-putol mismo ni Kristo yung katawan niya na inilagay sa pinggan, nung bang ipinako sa krus si Kristo, buong katawan o putol-putol na katawan? Buong katawan yun. Pero ang pinagpuputol-putol doon yung pinapakain, yung buong Kristo pa rin yung matatanggap nila. Yung susulat ng mga tinatawag natin church fathers. Next question, Kung proceed. buong katawan ang napako sa krus, sa makatwid, hindi na hati-hati, hindi na putol-putol yung katawan ni Kristo na sinasabi mong pinagputol-putol niya yung kanyang katawan, yes or no? Yung pinapakain, no, kasi ang pinapakain, yung buong Kristo pa rin kahit pinagputol-putol ito kasi mababasa mo, Moses strike the rock so that the priest broke it twice. So makikita mo yung typology doon. So next question. Next question, Sunod proceed. na tanong, kung buong katawan pa rin ni Kristo ang kinain ng mga alagad at bawat pinggan ay may sa pinggan ay may mga pinagputol-putol na katawan ni Kristo, kinain yun buong katawan. So, ilang katawan ang nakain ng mga alagad? Syempre, gaya ng miracles of 5,000, feeding the 5,000, multiplication po yun, moderator. So, ibig sabihin, yung pinapakain doon ng multiplication. Objection, Mr. Moderator, objection. Is more than million. Objection, Mr. Okay, Moderator. objection. Okay, moderators time muna. Kasi- Mayroon Oo po po. mayroon po tayong rules na pagkatapos ng sagot, explanation, at saka yung objection. Okay? Since may 4 seconds pa, ikikita natin yung objection. Teka po, wala pong ganong rules, Mr. Moderator, na pagkatas ng sagot? Wala po, pagkatapos po magtanong, yun po ata ang nasa rules. Patapusin muna ang... Okay, sorry. Okay, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. So, kasi may Okay. napansin ako sa sagot niya, doon po ako mag-o-object. Okay, objection, proceed. Ang objection ko, Mr. Moderator, ang tanong ko ay humihingi ng numero. Nabanggit niya po yung numero nung huli na. So, dapat sana nauuna direct yung tanong kung ilan ilan ang kinaing katawan ng mga alagad. So, more than 1 million, nabanggit niya huli na. So, kaya ako biglang nag-object bago niya pa mabanggit yung more than 1 million. Sana sa susunod, unahin niya po direct yung sagot. Okay, moderator's time. Next question ng moderator. Okay, counter objection, proceed. Sinagot ko naman moderator, no? Wala naman siyang sinasabi sa pag-verify. Humingi lang siya ng digit. So sinagot ko naman sa paghuli. Okay, next question na ako. Okay. Next question, proceed. Anong talata na ang katawan ni Kristo ay more than 1 million? Objection, moderator. Objection, proceed. Yung tanong niya, fallacious. Wala tayong mababasa talaga. Din wala din siyang natawag nating basis sa kanyang tanong. Kung anong talata din yung galing yung tanong niya. So, fallacious, moderator. Okay, counter objection, proceed. Opo, wrong na pagpaparatang na fallacious po yung tanong ko kasi galing po sa sagot niya yung tanong ko. Kasi ang tinanong ko, ilang katawan ni Kristo ang kinain ng mga alagad? Sabi niya, di ba malinaw, Mr. Moderator, more than 1 million. Kaya nag-follow up question ako, anong talata na more than 1 million ang katawan ni Kristo? Galing sa sagot niya yung more than 1 million. Ba't sasabihin niyang fallacious? Okay, moderator's time. Okay, since yun ang sagot ng ating negative side, mayroon pong karapatan na habulin base sa isinagot ng negative side. It is a confirmatory question. The question is valid. Pakiulit ng tanong, please. Opo, dahil ang sagot mo sa tinanong ko kanina
Ilang katawan ang kinain ng mga alagad? Dahil sinasabi mo ang kinain, yung literal na katawan ni Kristo eh. Maliwanag ang sagot mo, more than a million. Kaya tinatanong kita, ito ang tanong ko, anong talata na more than a million ang katawan ni Kristo? Walang talata, but kasi based on Oh, next tinatawag question. nating oral tradition. Next question. Okay, next Okay, question, proceed. walang talata. Okay. Oral tradition. Saan nakasulat sa oral tradition nyo? Sa CCC, kahit ano, na more than a million ang katawan ni Kristo. Dahil sagot mo yan. Based on oral tradition. Saan nakasulat yung oral tradition nyo na ang katawan ni Kristo ay more than a million? Based on oral tradition in a historic way. So, ibig sabihin, mula nung in-establish yan ni Kristo, mula noon hanggang ngayon, ano yan, patuloy, so more than a million. Objection nga, Mr. Moderator. Objection, proceed. Saan nakasulat sa CCC nila o saan mang aklat? Wala pa, hindi pa ako tapos mag-object. Ang hinahanap ko ho ay libro, Mr. Moderator, kung saan nakasulat yung sinasabi niyang oral tradition na more than a million. Kasi yun ang sagot niya eh. So doon lang ako nagpa-follow up sa sagot niya. Okay, counter Wala objection. siyang binabanggit na aklat. Counter objection, Okay, moderator. thank you. Kasi ang counter objection ko sabi niya sa CCC, ibinanggit ko oral tradition, meaning verbally. Yan yung counter ko, Okay. moderator. Sana Okay, pakinggan mo. moderator's time. Okay, sa base sa counter objection doon sa objection ng ating affirmative ay oral tradition. Oral tradition, hindi po siya written. Hindi po siya written, verbal po yung oral tradition. Okay po, may base sa- follow-up question po ako dyan. Sige po. Okay. Proceed po. Next question, proceed. Okay. Tama ba o mali na ang oral tradition nyo ay sinusulat nyo rin sa mga aklat nyo? Tama o mali? Kapag yung tama, kung itong tinatawag nating oral tradition, Oh, tama. pag sinulat na ito, magiging written tradition na ito, hindi na to oral. Pero ang sagot ko kanina, oral tradition, makinig ka sa ano? Next question. Next So question, proceed. sumasang-ayon ka na ngayon na may mga oral tradition kayo na nasusulat kaya kita hinihingan kanina ng aklat. Sumasang-ayon ka doon, yes or no? Ngayon naman talaga ako na mayroong oral tradition na naging written tradition, but itong tinatawag nating sagot ko ngayon ay nananatili siyang oral tradition. Makinig ka sa Okay, kung oral tradition ang sagot mo, sinong pare, sinong papa, sinong obispo na nagsabi yung oral tradition ninyo na milyon ang katawan ni Kristo? Sino? Wala akong maibigay na pangalan kasi sa sobrang dami nila. Hindi ko Wala. maalala Next question. lahat-lahat. Next question, proceed. Last question ko na to. Last question kasi ubos yung oras ko, Mr. Moderator. Okay. Ano ho? Okay. Okay, time's up. Last question. May pahabol yung last question ko eh. Uy, wala na. Running time tayo, Sir Max. Ganun ba? 3 seconds na po Sayang yun. naman. Okay. Time tayo. Okay, at dito po nagtatapos ang pangalawang yugto. First and second speaker ng kanilang mga presentation and cross question and answer portion. Okay, dito muna tayo sa baba. Busy sila. Shout out sa inyong lahat dyan. Ano lang kayo dyan? Stay put lang kayo dyan. Okay, shout out sa 57 million viewers. At maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, mga viewers ngayong gabi. Okay, hindi na tayo magtatagal pa. Dako tayo dito sa painumin muna natin ng kunting tubig yung ano natin, yung ating mga defender. Okay. Okay na, Mr. Moderator. Okay.
proceed tayo sa rebuttal. Okay, rebuttal na naman tayo. At ang unang magpresenta man dito ay yung ating first speaker, si Sir Max. Okay, Sir Max. Yung 7 minutes po ninyo ay mag-start pag present na po kayo. Go ahead po. Okay, maraming salamat ulit. Excited na kasi ako, moderator. Pero unahin ko muna, pipilitin ko para sa mga viewers, pipilitin kong isa-isahin lahat na naging pag-uusap dito sa rebuttal na to. Kasi yun ang purpose ng rebuttal eh. Pero sana ang gusto ko sa mga Katolikong nasa baba dyan, buksan ninyo isip nyo. Sige, dyan pa rin kayo sa paniniwala ninyo, okay lang. Pero buksan nyo isip nyo sa mga sasabihin ko. Una, kung paano siya nagtanong sa akin. Hindi nyo ba napansin, mga viewers? Ulit-ulit lang yung tanong niya. Ibig sabihin, wala siyang maitanong. Nangangahulugan lang doon, dahil wala siyang maitanong, sa totoo lang, kung hindi lang siya nagpupumilit sa doktrina nilang yan, hindi naman siya talaga tutol. Tingnan mo, tinanong niya ako, ano daw ba yung pinakain ni Kristo sa mga alagad? Isipin mo, nagsasalita si Kristo. Common sense na lang ha. Nagsasalita si Kristo, papakain niya sarili niya. Cannibalism talaga. Mga cannibalism kasi, kumakain yan, literal na laman. Literal na tao, literal na katawan. Cannibalism talaga mangyayari niyan. Nagsasalita si Kristo, inilagay pa niya sa pinggan. Sarili niya, inilagay niya sa pinggan. Paano siya magkakasya sa pinggan? Common sense na lang pagganahin natin, mga Katoliko. Napakalabo na maging literal. Yung tinapay na yun ang katawan. Sipin mo, ba't pag gumamit si Kristo ng tinapay kung literal na katawan naman din pala ipapakain niya? Bakit may binanggit pang tinapay kung yun palang tinapay o kung yun palang ipapakain ni Kristo, katawan niya mismo literal? Dapat ang sinabi na lang ni Kristo, dumampot si Kristo ng katawan niya. O kaya, dumampot si Kristo ng kamay niya, bahagi ng katawan niya, pinagputol-putol niya yung katawan niya, pagkatapos pinakain niya. Hindi eh. Mapapansin yung simbolikal, ang ginamit muna pagdampot, tinapay. Habang hawak ni Kristo ang tinapay, tsaka niya sinabing, ito ang aking katawan. Inunawa ng mga Katolikong literal. Common sense na lang, mga Katoliko. Nagpapaniwala kayo sa ganyang doktrina? Tapos yung dugo nilagay sa yung katas ng ubas sa sinasabi niyong literal na dugo. Naglaslas muna si Kristo sa huling hapunan? Hindi na mangyayari yung pagtubos dahil yung pagtubos na ginawa ni Kristo doon sa krus, doon nabuhos yung kanyang dugo. Doon pa lang pala sa huling hapunan, ubos na yung dugo ni Kristo eh. Bakit? Para mailagay doon sa saro, makainom ang lahat ng mga alagad, kailangan ng maraming dugo. O di ang nangyari, naglaslas muna si Kristo, nilagay niya doon sa saro yung dugo niya. Ganon bang literal na uunawain ninyo? Ngayon, dumako tayo doon sa pagtatanong ko dito kay Jordex. Nagkabali-balentong. Sipin nyo, tinanong natin kanina, ang kanyang sinasabi, yung Passover tsaka yung banal na hapunan, pareho. Magkaiba yun, Jordex. Ikaw na rin, tama yung unang sagot mo eh. Yung Passover, kaya yan ginawa sa panahon ng bayang Israel dahil sa pagkalaya ng mga Israelita sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Ngayon, tinanong kita, yan din ba yung sa banal na hapunan na ginawa ng mga Kristiyano? Sabi mo, oo. Ano naman ang inaalala sa banal na hapunan na ginawa ng mga Kristiyano? Yun din bang pagkalaya o pagliligtas ng Diyos sa mga Kristiyano sa Ehipsyo? Maliwanag ang sagot mo eh, oo eh. So dapat nag-iisip ka, tinatanong ko na yung New Testament. Kasi Kristiyano, wala namang Kristiyano sa Old Testament, Jordex eh. Ewan ko na lang kung may sasabihin kang Kristiyano sa Old Testament. Kaya nga Kristiyano, tagasunod ni Kristo, New Testament na yan. O ano sagot mo nung tinanong kita, anong talata na ang mga Kristiyano ang inaalala sa banal na hapunan yung ginawang pagliligtas sa kanila ng Diyos sa Ehipsyo? Sabi mo, walang talata. Tapos sasabihin mo ngayon, strawman ako.
Sasabihin mo ngayon Palacios yung tanong ko. Eh galing naman sa sagot mo yan eh. Hindi mo kasi masagot na yung banal na hapunan pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Oh, hindi yung kagaya sa Passover. Doon pa lang sa term eh, Passover. Oh, magkaiba yun sa banal na hapunan o Santa Cena. Passover. Pagkalaya, paglagpas. Kaya nga Passover yun. Tapos sasabihin mo, yun din ang banal na hapunan. Ngayon, tinanong kita, pinagputol-putol yung katawan. Sinangayunan mo, yung katawan mismong literal ni Kristo pinagputol-putol, pero ang kinakain pa rin ng mga alagad, buo eh. Sipin mo, pinagputol-putol, tapos, ano yun, nung pagputol-putol nabuo ulit. Matindi ang aral ng mga Katoliko eh, parang anime eh. Ghost fighter, kagaya nung kapatid ni Taguro, kahit pagputol-putulin mo, nabubuo ulit. Ganon pala yung Kristo nyo. Tama, yung Kristo nyo may hawig dun sa kapatid ni Taguro. Kulot din, mahaba buhok. Hindi pala nalalayo eh, kaya pala naging ganon ang Kristo ninyo. Kagaya nung kapatid ni Taguro. Isipin mo yun, tapos maliwanag ang sagot mo. Yung katawan ni Kristo, millions. Tinanong kita, anong talata? Ang sagot mo, walang talata. Ba't ka sasagot ng gano'n? Wala palang talata. Sabi mo, oral tradition. Tinanapan kita ng aklat, saan nasulat yung oral tradition yun na sinasabing milyon ng katawan ni Kristo. Tapos nagpalusot ka, kaya nga oral tradition ganito sinalita yan eh. Tinanong naman kita, yun bang oral tradition nyo, hindi ba na isusulat yan? Sabi mo naman na isusulat, so nagkaroon ng aklat. Wala ka lang mailabas. Kasi binabanggit mo ngayon, ewan ko kung sang-ayon pa rin sa doktrina yung mga Katoliko. Kahit magkagewang-gewang na yung sagot mo, malusutan mo lang yung mga pagkakamali mong sagot, gagawin mo. Ganyan kayong mga Katoliko. Kaya dito, hindi mo napatunayan yung topic natin. Kawawa ang Kristo nyo, kawawa, nakakaawa. Time na po ata ako, Mr. Moderator. Ready na si Taguro magtanong. Ay, sorry. Hindi ko kasi maun yung ano ko, yung mic. Okay, maraming salamat Sir Max sa inyong presentation sa ating rebuttal. At dako naman tayo sa cross-examination ng negative o opposition dito sa affirmative side. Okay, proceed, Brother ilang ano yan? Jodix. Ilang minutes yan? 7 pa rin, 7 minutes. 7. Gusto mo gawin mo ng 10 para... Baka Okay, 7 minutes. confirmation na lang din kay Jordex. Okay, 7 minutes pa rin, brother. Yun yung napagkasunduan kanina. Brother Sisian. Okay. Brother Jodix, ready na po ba kayo? Okay. Sumesenyas si Jordex. Wait lang daw. Shout out, 51 million viewers. Tumataging-ting na dito yung mga coins nila. Kaya dito kay Brother Jodix, 162 million. At kay Sir Max naman, 120 million. Okay. Mayroon pa tayong 15 million dito. Anuhan pala tayo ng malieta. Okay. At Brother Sisian, may 20 million din. Naka isang maleta. Grabe naman sa 20 million, Kuya Asian. Yes, yan na po yung Pero expression maraming salamat din sa nagbigay ng coins sa Tibiksana. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kayo po'y pagpalain ng ating may kapal. Okay, basa muna tayo dito sa baba. Okay, John 6:55 ang asking naman tunay na pagkain na tugo. Ay, hila. Pwede na ba magtanong?
Okay, Brother Jodix, Maingay lang po, Mr. Moderator. Maingay lang yung ano, yung electric fan. Paki-mute mo na, paki-mute. Maingay yung ano, Jordex. Ayan. Maingay pa rin ba? Hindi na. Oh, wala na. Okay na. Okay, pa-volume lang yung ano mo, Brother Jodix, para mas malakas-lakas pa. Kasi may mga viewers natin dito sa baba na medyo nagreklamo sila dahil hindi na malinaw. Okay. Okay, dako na tayo sa cross-examination. Brother Jodix, magsisimula po yung inyong 7 minutes. Pag nag-start na kayong magtanong, go ahead po. Okay, unang tanong, binanggit mo kanina na tawag dito, yung remembrance sa banal na hapunan, pag-alaala sa kamatayan ni Kristo. Tanong, ang kamatayan ba ni Kristo ayon sa inyo ay literal o simbolikal? Literal yun na kamatayan ni Kristo. Hindi ang topic natin patunayan kung literal ang kamatayan ni Kristo. Ang topic natin, yung banal na hapunan na sinasabi mong tinapay na yun ay literal na katawan ni Kristo. Yung tinapay, literal na katawan ni Kristo. Yung katas ng ubas, literal na dugo ni Kristo. Yun ang patunayan Next mo. question, proceed. Sunod na tanong. Mahina ka, Jordex. Mr. Moderator, mahina Okay. si Jordex. Pa-stop time muna, Brother Sishan. Okay, Brother Jodix, medyo mahina talaga yung ano mo, yung dating na Mahina ka pagkapugi raw, mo sabi dito ni sa Punong Pabo, Jordex. Ano pa, Jordex, yung electric fan mo medyo maingay din. Baka hindi rin marinig ng viewers. kasi kumakabog-kabog. Hindi ako may parang- sabi si Pabo may sabi, mahina raw si Jordex, sabi. Okay, remaining time 5 minutes Ano and ba yan? 58 seconds. Sige, kahit post time, pagbibigyan ko po kasi sayang yung 7 minutes na pagtatanong. Ay, nag-i-echo Tama. ako saglit. Wait lang, maingay pa rin yung electric fan, Jordex. Headset yun. Baka naka-headset, malapit sa ilong. Wag mo i-start yan session ha kasi excited pa naman ako sa mga tanong ni Jordex. Wag mo na i-start yung time. Okay. Sana mag-open kami. Problema lang, makikita ni Jordex Hello. kapugian natin. Hello, rinig na? Yes, Brother Jordix, pero Maingay, mayroon talaga maingay talaga, maingay. Maingay ang electric fan. Yes bro, maingay, parang nasa highway ka. So misilip sa Pero bintana. rinig- Pagkatanggal mo na boses ng ano, pagkatanggal mo na ng electric fan, Jordex, magtiis ka Pero muna rinig sa yung init. boses ko. Rinig ba yung boses ko? Yun yung tanong ko. Yes, marinig naman pero may ano bro, may hangin eh. Rinig naman, Jordex, kaso lang yung electric fan yung mas malakas sa boses mo eh. Okay. Yan. Pa rin, Jordex, ganun pa rin. Tumutok ka na ng kanina, okay na. Lumayo ka sa electric fan. Delaying tactics ka eh. Tapos Yan. pumunta ka na naman sa electric fan. Tumayo na nga ni ako eh. Oh, yan. Tumayo yan. na ako oh. Okay. So, sunod Para na kang tanong. naka-oxygen bro, Jordix ah. Sunod na tanong. Ang Okay, tanong ko proceed. ganito. So, ang pagpaalaala niyo ba kay Kristo sa banal na hapunan, nasagot mo ay simbolikal at sagot mo rin kanina sa kamatayan ni Kristo ay literal. So, ang pag-alaala niyo ba kay Kristo ay simbolikal at literal at the same time? Yes or no? No, none of the above sa sagot sa tanong mo kasi hindi mo naiintindihan eh. Ang symbolikal doon yung tinapay na lumalaraw, yun nga sinisimbolo nun, katawan ni Kristo. Yung katas ng ubas,
yon ay sumisimbolo, lumalarawan sa dugo ni Kristo. Hindi mo Okay, next naiintindihan. question. Proceed. Moderator, Objection, proceed. hindi ko nakuha yung sagot niya, moderator. Pakiulit. Timer mo na, Jordex, Okay. pagka mag-objection ka, pakilakasan. Pakilakasan lang. Grabe naman yan. Ano ba gusto niyo? Sisigaw pa ako dito. Okay. Counter objection, Naka-exit Mr. na ako. Moderator, para makapag-next question siya. Ang counter object ko, ang sagot ko, none of the above, wala sa pagpipilian. Di niya ba narinig yun? Okay, none of the above, Brother Jodix, yung sagot ng ating affirmative. Next question, proceed. Okay, next question. Ayon dito sa John 6 verse 54, ano ang nakalagay dito? Muyain ang katawan ni Kristo, literally or symbolically? Symbolikal yan, yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kakainin dyan, yan pa rin yung tinapay. Kaya nga sinabi ni Kristo sa 26 hanggang 28, ito ang aking katawan. Kung yan, literal na katawan na ni Kristo, hindi na magkakaroon pa ng tinapay. Literal na pala na katawan ni Kristo eh. Next question, Next proceed. question. Okay, so sinasabi mo symbolical. Saang definition ng tinatawag nating eating or yung nguya o yung gourd na sinasabi sa definition ng dictionary na ito ay symbolical, hindi literal? Objection, Mr. Anong Moderator. Okay. Anong Objection dictionary, ako. bro? Objection, Napansin niyo yung proceed. sagot ko kanina, Mr. Moderator. Ang sinasabi ko, yung nguya pagkain, literal yon. Bakit iniiba niya yung premise niya? Ang sinasabi kong symbolical, yung katawan. Hindi naiintindihan Okay. ni Jordex yung tanong niya eh. Okay, moderator's time. Counter objection, proceed. Counter objection na yung counter objection ko, Sinabi ko bang moderator. symbolical yung nguya? Pumapatungkol ito sa katawan ni Kristo ng nguya, hindi man yung tinapay yung tinutukoy ko. John 6:54 kami, huwag kang tumakbo. Okay. Sa 54 yung moderator, oo. Okay, ang tanong ng ating negative side kanina ay doon sa pagnguya. Okay, dahil sinagot niyo po yun, Sir Max, hinabol po kayo doon sa sagot niyo. Okay? Pakiulit ng tanong. Ang sagot ko po doon, literal. Narinig niyo po sagot ko doon, Mr. Moderator? Ang tinatanong niya, Yes. symbolical bo, literal yung pagnguya. Ang sagot ko, literal. Tapos tatanungin niya, saan sa dictionary na symbolical ang pagnguya? Eh, hindi naman yung sagot ko. Okay, Narinig niyo yung sagot ko, literal ho yung moderator's time. Okay, Brother Jordix, narinig niyo po, literal po ang sagot ni Sir Max. Okay, salamat moderator. Wait Okay. lang, Next time question, mo na, proceed. saglit lang. Time mo na, saglit lang ah. CR lang, saglit lang. Saglit lang. Sige na kasi ang nako napakainit. Gusto ko nang umupo para ma-electric fan. Okay, pagpasensya. Yan o, tumayo na ako. Oh. Yan o, tumayo na ako. Matindi kanina yung banat mo, Mr. Moderator ha. Sinasayang para nakadextro ay parang may oxygen. Wala tayong microphone. Kaya ganyan yan oh, walang microphone. Parang Walang microphone ba? Isang tangke. Yun. Basag na yung symbolical ni Max. Patingin nga uncle yung oxygen. Okay, proceed. Okay, andyan na si Brother C. Proceed. Okay, remaining time 4 minutes and 15 seconds. Okay. Question, proceed. Okay, yung tinatawag dito na eat, sa Greek ba nito artos? Or ay sa Greek ba nito ay tinatawag ba itong kalimutan ko yun. Kunin ko muna. Premise muna to moderator ha, kahit running time ito.
Tatanong-tanong ka sa Greek, di mo pala alam yung Greek niyan. Nako, objection moderator, side comment. Oo. Okay, Sorry. okay. Sorry, okay. sorry. Iwasan po Sorry natin po, yung sorry side po. comment. Okay. Trogo ba Okay, ito, nakarunning bro? time yan. Nakarunning time yan, Brother Sisian. Sa Greek ba ng tinatawag nating it dito sa Gen 6 verse 54? Trogo or hindi trogo? Na literally tinatawag nating chew. Sagot. Trogo. To eat. Oh. Yan nga yung sinasabi ko sa yung literal. Alin yung symbolical? Yung katawan. Kaya nga common sense eh. Kakainin ba ng mga alagad yung literal na katawan ni Kristo? Eh yun nga yung iyahandog eh. Tapos kakainin pala ng mga alagad. Ang bihira ka Next naman. question, proceed. Okay, John 6 verse 53 tayo. Yung tinatawag nating it dito, yun. Ano ang nakasulat sa Greek nito? Trogo ba o hindi? Categorical. Saan? Sa John 6 Alin verse ba? 53. Yung salitang it dito, ano to? Trogo or hindi? Hindi. Ang nakalagay dyan, pago. To eat din. Pero, ano ba ang ibig sabihin yan? Oh. Ibig lang sabihin yan, pinakakain Next ni question, Kristo, proceed. yung lumalarawan sa kanyang katawan. Okay. Sa John 6 verse 55, yung tinatawag nating tinapay na katawan at dugo ni Kristo, food ba ito, bro? O brosis ba ito o hindi? Food or hindi? Alin? John Alinaw 6 po ng verse tanong, alin 55. yung tinaano niya? John 6 verse 55. Oh, ano yung tanong mo Food ba itong pinapakain ni Kristo? Oh, food, brosis sa Greek. Yes. Oh, next Okay. question. Next question. May food ba na symbolical? Yes or no? Yes, sa ibang mga termino, pero yang diyan sa tinutukoy sa 55, yan ay literal na pagkain. Pero ang ating pinag-uusapan, yung katawan ni Kristo, Jordex. Ba't lumalayo ka ba sa topic? Patunayan mo na yung katawan ni Kristo, literal na kinain ng mga alagad. Ala, Next question, Next proceed. question. Sabi dito sa John 6 verse 55, indeed, ang kanyang katawan ay tunay na pagkain. Tanong, ang kanyang katawan ba ay tunay na pagkain? Yes or no? yes, nakasulat yan eh. Hindi natin tututulan yan. Pero hindi lahat ng sasabihin ni Kristo dyan, literal. Wala nga yung pinagkaiba sa sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. O di, tatanong ko rin sa'yo, yun bang sinabi ni Kristo na sinabing tunay na puno ng ubas? Literal ba siyang puno ng ubas? Eh kasi pag umunawa ka, para kang kagaya ng mga Hudyo, inuunawa mong literal. Eh talinhaga yung mga sinasabi ni Kristo. Next question, proceed. Okay, next question. Pag Next tunay na question. pagkain pala ito, tama ba ang sinabi ni Kristo na nguyain ninyo itong tinapay na ito na katawan niya mismo? Tama ba ito? Yes or no? Tama si Kristo, ang mali ikaw. Ikaw na rin nagsabi, nadulas ka, ang ngunguyain ang kakainin, tinapay. nadulas ka na. Ang kakainin pala, tinapay. Oh. Tapos, dinugtungan mo ng katawan. Eh, lumalarawan nga sa katawan ni Kristo, yung tinapay. Next question. Next question, proceed. Next question. So may pagnguya ba sa pagkain ng katawan ni Kristo na sinasabi na tinutukoy na pagkain na simbolikal? Yes or no? Meron, yun ngang katawan, yun ang simbolikal. Ang literal, nakakainin, yung tinapay. Yun Okay, ang time's literal up. na kakainin. Okay, time's up. Okay. At dito po nagtatapos ang first unang yugto ng ating rebuttal. Dito naman Time, tayo time. sa okay. Medyo naglalag ata si Brother Sisian. Okay na Brother Sisian, okay na.
Okay. Dito naman tayo sa rebuttal ng ating negative o second speaker, Brother Judix. Your 7 minutes time starts now. Sabihan nyo lang ako ha pag makina yung boses ko. Okay. Okay, nakita natin first round pa lamang. First examination, second examination, maamin talaga siya na literal. So, tama pala ang doktrina ng Katolisismo, pero yung tanungan na kanina, hindi man yun pagbabasag sa literalism ng Katolisismo. No? Hindi talaga siya nakabasag. Bakit? Yung tanong niya, yung topic namin na sa tinapay, yung tanong Brother niya, Judix, maingay yung electric fan mo. Oo, yung hello, yan. Okay Proceed, na ba? proceed, Tapos proceed. tayo. Proceed, Okay, proceed. so makikita natin mula sa first stand ni Bro Sir Max, basag na basag talaga siya hanggang sa second stand niya. So yung simbolikal niya, hindi talaga yun maaaring tatayo sa Max. Bakit? Literal man yan si Kristo na pako. Literal din siya gumawa ng banal na hapunan. Literal siya na pagkapakain. Huwag niyo sabihin yung sinasabi na do this in remembrance of me ay simbolikal. Ha? Ay, mga ganito ba? Ha? No? Parang nagulat ba? Mga ganito ba? Literal na matay, literal na napakain, literal na tinatawag nating dinakip, literal din na nabuhay, tapos yung pag-do this in remembrance of me, yung pagsasabuhay ay simbolikal. Malayo. So, nakikita mo, lalabas talaga siya bro, kung gamitan natin yan ng syllogism, mga ganyan. Hindi talaga siya tatayo sa tinatawag natin tamang logical, hindi siya logically, kundi illogically talaga siya bro. Kasi bakit? Literalism yung ginawa ni Kristo Body talaga niya yun Huwag mo sabihin, symbolical yun. Isabi niyo pa nga, papasok tayo sa kawan. Kung simbolikal lang pala yun, hindi na tayo papasok sa kawan. So, nung nakikita natin, kung simbolikal pala yun, hindi na tayo kailangan pa magbanal na hapunan. Nakuha mo yung point ko, Bro Sir Max. So, yung tinatawag nating banal na hapunan pala ninyo, na hindi nyo alam na literal pala yan kasi sinasagawa nyo yan. So, ibig palang sabihin, meron pa rin kayong tinatawag nating literalism sa tinatawag nating Passover. Kasi sinasagawa nyo Ano ba yan? Meron kayo tinapay, check. Meron kayong juice, check. Kinakain ninyo ito, check. Saan doon yung simbolikal, Sir Max? Ay, naku, binuo ko. So, simbolikal yan kasi katawan ni Kristo. Saan konsepto ng tinatawag nating kainin na yung pinapakain ay simbolikal? Hindi man yan simbolikal. Literal man yan kasi pinapanguya namin. Sumangayon ka pa. Itong drogo dito, ginuya o hindi? Sabi niya, ginuya, yan. Sangayon ako niyan. Ito naman yung sangayon pa rin siya. Tapos ngayon, ilalabas yung simbolika. Napakalayo talaga ng sagutan ko ba? Honestly speaking, talaga Bro Sir Max, ikaw na napansin mo rin yan siguro na mahirap talaga yung sa pagsimbolikal lamang na Kristo. Kasi kung makain ka ng simbolikal na Kristo tulad Passover, simbolikal na katawan, ibig palang sabihin, yung pagkamatay din ni Kristo simbolikal para sa inyo, hindi siya literal. Diba? Diyan siya lalabas, bro. So kaya kami mga Katoliko, iniisip namin yan na tunay na katawan at dugo ni Kristo ang kinakain namin dyan sa tinatawag na Eucharistia. Kasi ito talaga, ang kamatayan ni Kristo ay tunay na pangyayari, bro. Hindi yan simbolikal, bro. Ano ba yan, bro? Imbis na maglatag sana ako sa rebuttal, pinapakita ko na lang dito yung kamalian na lang. Kasi sa mga tinatanong mo kasi sa akin kanina, wala yung full Kasi
kasi hindi nabasag yung tinatawag nating liberalism ng aming Eucharistia. So hindi siya nabasag kasi dito na lahat sa amin, ipagbuya, literal. So ngayon, nakikita natin mga kapatid na tinatawag niya ba dami daw si Kristo, tawag mo yan, happy daw si Kristo, inabot daw niya ako sa 5,000. Saan doon na binasag niya ako sa liberalism? Wala. May isang literalism na binasag niya, wala. Puro siya na umahabol siya doon sa 5,000, umahabol po ang division, umahabol sa milyon. Ang layo talaga sa paksa, bro. Honestly, kahit na tingnan mo ba itong replay na ito, hindi mo talaga nabasa ng literalism ng ating Eucharistia na isinasagawa tuwing Passover. At hindi lang yan Passover, tuwing Sanlinggo. Tuwing Sanlinggo, nakabihati ng tinapay ang apostoles ang pinapakain niya ito. May nababasa ka bang hinahati-hati ang katawan ni Kristo? Meron. Tumututol ka ba dito? Sabi niya, oo, tutol daw siya. Hinahati-hati ang katawan ni Kristo, tutol daw siya. So, ibig palang sabihin, si Sir Max, hindi pala ito Bible alone. Kasi tutol siya na sa nasusulat. Nung malabas niyan, bro, Sir Max, kasi hindi ka sang-ayon na pinaputol-putol yung katawan ni Kristo, lumalabas niyan na hindi ka talaga sumusunod sa aral ni Kristo. Kasi meron kayong doktrina na sa sarili ninyo na hindi pala yan pwede putol-putulin. Kaliwa sa utos ni Kristo na putol-putulin na ito. So, yun nga, no, hindi ko na lang siya hiningan ng talata na sa talata na katawan ni Kristo ay hindi putol-putol. Ayon sa sulat ni San Pablo, hindi pinutol-putol yan eh. Ngayon sana, Bro Sir Max, sana mawasak na yung literalism namin. Okay, time's up. Okay. Maraming salamat po, Brother Jordix, sa inyong Time na po ata, Mr. Moderator. Okay, dako naman tayo sa cross-examine ng first speaker doon sa nilatag ng second speaker. Okay, 7 minutes. Andyan na po yung time natin. Sir Max, mag-start po yung 7 minutes pag nagtanong na po kayo. Go ahead po. Okay, dahil kanina mo pa binabanggit na symbolikal ang pagkaunawa namin, constant namin dun sa pagkain. Anong pasugo, page, title namin na ang stand namin sa pagkain sa banal na hapunan ay symbolikal? Ano? Objection, moderator. Okay, objection, proceed. Kasi ang paksa namin Bible at referensya, hindi naman Bible at referensya nila. Yan yung objection ko, moderator. Counter objection. Okay, counter objection, proceed. Ang counter objection ko po, referensya, kahit anong referensya yan, Mr. Moderator. Either pasugo namin, sisisi nila o ano. At kanina pa niya sinasabi na ang stand namin o pagkaunawa namin dun sa pagkain ay symbolikal. Katunayan, narinig nyo, tinanong pa nga niya sa akin eh. Kaya tinatanong ko siya kung meron ba kaming stand na ganyan, anong pasugo namin, anong title at anong page sa pasugo namin na yung pagkain sa banal na hapunan ay symbolikal. Okay. Okay, moderator's time. Ano tayo, no? Since napagkasunduan kanina na referensya, walang specific na reference. Okay, na pinagkasunduan ninyo kung ano yung gagamitin. Okay, since referensya, so marami tayong maraming Tsaka second referensya, cross na to, both Mr. sides. Moderator Okay. Second cross na to. Okay. Since second cross na po ito, the question is valid. Proceed. Okay, wala akong maibibigay na pasuko, pero malinaw
Klaro mo. Next question. Wala pong may bibigay, Mr. Moderator. Next question pag walang sagot eh. Next question, proceed. Meron pa pala yan sa rules. Sumagot na Okay, ako. sa makatwid, Wala akong magbibigay. kung wala kang Ay, objection sa makatwid, kung wala kang Okay. Moderator's time muna. Sumagot Okay, kasi ako moderator na wala ako. So, hindi mo- Brother Jordix, medyo maingay. Brother Jordix, medyo maingay yung electric fan mo talaga. Hindi ko naka-headset na ako. Bro, tawag dito, Vincent, moderator. Valid ba yung sagot ko na wala akong magbibigay? Jordex, pasintabi lang Jordex ha. Jordex, pasintabi Excuse lang me, Jordex Brother ha. Jordix. Hindi lang talaga Medyo namin malakas. maintindihan yung malakas yung electric fan mo talaga, Jordex. Hindi talaga namin marinig yung mga sinasabi mo. Naka-headset na kami, Jordex. Sinsya lang talaga, Jordex ha. Kabog lang. Sorry, Brother Jordix ha. Pero... Oh. Nakatutok dito sa bibig ko. Baka yung ilong mo umihip doon sa ano mo? Sa mic mo. Hindi. Yan nasa bibig yan. So, sige, sagutin Kala ko ko moderator. Okay. Since nasagot na, the question is valid and the answer is valid, walang maibigay si Brother Jordix. Next question, proceed. Ay, objection moderator, hindi ba ako pwede mag-explain? May naibigay naman ako na wala akong maibigay. Okay, Teka, yes, Mr. tama, Moderator, ang counter object ko. Sandali Ang lang, counter sandali lang. object ko. Sige po. Excuse me. Nagdesisyon na po ang moderator. Valid po yung sagot ng ating second speaker na wala pong maibigay sa pasugo. Okay. Proceed na po tayo sa next question. Pwede ba ako mag-request time pakita natin yung rules kasi kabisado ko yung rules eh. Pag walang maisagot sa tanong, walang maibigay, ano nakalagay? Baka pwede natin pakita. Asan ba yun? Objection moderator, may sinagot ako. Sandali Isang lang, objection wala lang, akong isang maibigay. objection lang. Sandali lang. Okay, hanapin muna natin kasi na-blurred yung pagka-picture ko kanina. Brother Bio, Yugerista, baka pwedeng pakita. pwedeng palakihan yung rules natin. Ayun. Tama po. Ito sa kahit sa 1 po, kung hindi talaga masagot ang tanong, Kung hindi ito kayang sagutin ay magsabi ng pass or next question. Okay. Ano po yung niyo, Sir Max? ang concern ko po, ang sabi niya, wala siyang maibigay. So definitely, wala siyang sagot. Ang hinihingi ko ay anong sa pasugo namin. Wala siyang sagot eh. Ba't siya magpapaliwanag? Opo, next question na po tayo. Okay, next question. Okay, next question, proceed. Okay, dahil sa wala kang maibigay na pasugo namin at sinasabi mong stand namin na yung pagkain ay simbolikal, sa makatuwid, pinaparatangan mo kami sa hindi namin stand dahil wala kang maibigay. Tama ba? Yes or no? Yes, kasi yan yung sagutan mo, simbolikal kayo. Malinaw na linaw, sobrang linaw, klaro-klaro. Simbolikal ang sagutan mo. So ibig sabihin, simbolikal ang doktrina mo. Next question. Next Okay, question, maliwanag ang sagot mo ah. Ang tanong ko kasi, sa makatuwid, pinaparatangan mo kami, yes or no? Sagot mo, yes. Sa makatuwid, paratang lang pala yung sinasabi mo. Tama o mali? Yes, paratang pa rin ito kasi nga basis namin, basis ko rin itong narinig ko mula sa iyo. So nangangahulugan na lahat ng basis na narinig ko ngayon ay pwede itong paratang laban sa iyo. So galing yan mismo sa iyo, so ikaw mismo ang sumagot ng ganyang sagot. Next question. Next question, proceed.
Okay, sunod na tanong. Pag sinabing paratang, tama o mali? Yung term na paratang, tama o mali? Yes, tama yan kasi yung paratang pwede yan under investigation, bro Sir Max. Walang paratang na diretso kulong. Ang paratang pwede investigation. Next question, yung may hilab-hilab. Next question, Iwan na proceed. kita dyan. Iwan na kita dyan. Sunod na tanong. Itong transubstantiation ninyo, transubstantiation, yan. Kasama yan sa tinatawag yung Eucharistia. Kailan nabuo yung term na transubstantiation ninyo? Kailan? Sa pagkakaalam ko, around 5th century ata. Mas matagal pa sa INC. Okay, sunod na tanong. Proceed. Ang transubstantiation ninyo ay konsekrasyon sa misa ang substansya ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Kristo. May mababasa ba tayong transubstantiation sa Biblia? Meron o wala? Sa terminong transubstantiation, Objection, Mr. wala. Moderator, categorical. Wala. Pakiuna po yung categorical sana. Wala. Okay, sunod na tanong. Proceed. Sabi mo, literal din na dugo ni Kristo yon. Saan nilagay yung literal na dugo ni Kristo? Sa saro o sa mesa? Objection, moderator. Okay, post time. Objection, proceed. Post dichotomy, wala tayong pagpipilian kasi hindi yan yung dugo ni Kristo, yung tinatawag natin na andon sa Eucharistia na topic. Okay, counter objection, proceed. Counter objection, Mr. Moderator, kasi banal na hapunan / Eucharistia. Yung banal na hapunan, kasama doon yung pag-inom ng katas ng ubas na sumisimbolo sa stand namin sa dugo ni Kristo. Kaya pasok ang tanong ko. Okay, since rebuttal na ito, magtatanong pero dapat related pa rin doon sa topic. The question is valid. Okay, pakiulit yung Pakiulit tanong, ang moderator. Okay, ang tanong ko, yun bang dugo na sinasabi mong literal na dugo ang ininom ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo? Saan nilagay yon? Sa saro o sa mesa? Sa mesa. Sa mesa, moderator. At ayon dito sa sulat ni Chrysostom, Moses strike the rock and Jesus Christ strike the table. So, literally, the wine became the blood of Jesus Christ. Next question. Next question, proceed. Okay, maliwanag sa mesa nakalagay ang dugo ni Kristo na ininom ng mga alagad ng Panginoong Jesucristo. So, hindi sa saro. Okay, ano ang Objection, nakalagay sa moderator. saro? Oh, Objection, moderator. teka. Kasi Objection, proceed. saro yung sinagot ko, moderator. Based on the saro tayo, hindi tayo sa mesa, moderator. Yung dugo nakalagay sa mesa. Sa loob ng saro. Okay, may counter objection po kayo, Sir Max? Counter objection ako, counter objection. Proceed. Maliwanag, narinig niyo naman siguro, Mr. Moderator, ang tanong ko. Yung sinasabi niyang ininom ng mga alagad na dugo ni Kristo, sinasabi niyang dugo literal, saan nakalagay? Sa saro o sa mesa? Maliwanag, di ba, Mr. Moderator, ang sagot niya, sa mesa. So, yung sagot niyang sa mesa, nag-follow up question ako. Okay. Kung ano yung object niya? Moderator. Okay, moderator's time. Brother Jordix, base doon sa itinanong ni Sir Max kanina, wala po kayong nabanggit na saro kasi saro at mesa yung pipilian at misa po yung naisagot ninyo at doon po kayo hinabol. Okay? The question is valid. Pakiulit ng tanong, please. Okay, ulitin natin yung tanong. Sa makatwid, yung dugo ni Kristo nakalagay sa mesa
na iniinom ng mga alagad ni Kristo. Tama o mali? Mali, kasi sabi mo, iniinom, paano niya inumin ang dugo doon sa mesa, wala namang saro na binanggit mo. So ito Okay, yung mali. sunod na Next tanong. question. Next Sa question, makatwid, proceed. mali ang sagot mo. Sa makatwid, mali ang sagot mo kanina na nakalagay ang dugo na literal. Sabi mo, dugong literal sa mesa na iniinom ng mga alagad ni Kristo. Yes or no? No, kasi hindi ko lang narinig yung tanong mo mabuti kasi na malakas na electric fan ko. So, hindi ako mali. So, yung tanong mo lang ay hindi ko narinig. Next question. Next question, Sunod na proceed. tanong. Kung hindi mo lang narinig at sabi mo, nagkamali ka lang sa pandinig, sa makatwid, inaamin mo yung dugong literal ni Kristo nakalagay yon sa saro, hindi pala sa mesa. Tama o mali? Yes, tama yan. Nakalagay yan sa saro na nakalagay sa mesa. Kaya nga, nag-object ako post dichotomy. Kasi wala sa pagpipilian. So, ibig sabihin, yung dalawa, yung dapat na pagpipilian. So meron ka sanang pangatlong tanong dyan na ito ba kasaro at mesa na ganyan. Blah, blah, blah. Next question. Next question, proceed. Okay, sunod na tanong. Kung literal na dugo ni Kristo ang nakalagay doon sa saro na ininom ng mga alagad, tanong, paano nailagay ni Kristo yung kanyang dugo doon sa saro? A. Naglaslas siya. B. Nagpakamatay siya. Objection, moderator. Objection, proceed. Wala sa pagpipilian at yung question niya ay fallacious. Malino na malino, fallacious. Okay. Counter objection. Counter objection. Mr. Moderator, di ata siya familiar sa ating rules. Pwede niya namang isagot yung none of the above o wala sa pagpipili. Hindi niya po kailangan mag-object, Mr. Moderator. Ako'y natatawa dito sa aking katunggali. Okay. Mag-decision muna yung moderator. Since tayo po yung moderator ay may sinusunod din po tayong rules at iwasan po natin yung medyo palacios na. So the objection is valid. Next question, proceed. Palacios. Sabi niya kasi, sabi mo kasi, literal yun na dugo ni Kristo. So, kaya nga tinatanong ko, paano na ilagay sa saro ang dugo ni Kristo? Naglaslas ba siya o nagpakamatay? Palacios ba yon? Yes or no? Okay. No. Mabuti na nilinaw mo. True substantiation. Ibig sabihin, yung wine will become the truly blood of Christ. Salamat sa napakagandang tanong. Next question. Next question Next pa ba? question, Meron pa bang proceed. oras? Time. Time na pala. Time Meron na. pa daw eh. O sige, meron pa. So, nabitin. Okay, Tinanong maraming kita. salamat po sa first speaker and second speaker. Ano na pala, conclusion na tayo? Pwede hiccup kasi ako. Okay, ilang minutes po ba yung conclusion natin? Ilang 5 minutes ba minutes yun? lang po. 5 minutes. 5 minutes, lang okay. po. Dito po muna tayo sa second speaker ang mag-conclusion. 5 minutes, Brother Jodix. Mag-start na yung time nyo pag nagsalita na po kayo. Okay, salamat no at salamat sa moderator at sa katunggali ko ngayon na si Sir Max. Malinaw na malinaw, klarong-klaro. Hindi talaga niyan nagiba ang literalism na tinatawag namin Eucharistia. Kundi tumakbo na naman siya sa saro at dugo. Hindi yan yung topic, bro. Eucharist ang topic, gibain mo yung Eucharist. Kasi nagiba ko na yung banal na hapunan mo. Sabi mo kanina, symbolikal. Ngayon ako pa yung tinanong mo kung saan sa pasugo ninyo o sa mga doktrina ninyo na symbolikal ito. So, ibig ko lang sabihin, literal ito para sa inyo. So, lalabas,
na literal pala yung tinatawag nating banal na hapunan sa inyo at hindi pala ito symbolical, including dito yung tinatawag nating tinapay na dugo at laman ni Kristo. So yan yung lalabas, Bro Sir Max, kasi yan yung napaloob sa banal na hapunan ninyo. So sa amin, yung dugo at tinatawag namin katawan ni Kristo na paloob mismo sa Eucharistia. So ibig palang sabihin, kaya kaming mga Katoliko naniniwala talaga kami na truly Jesus Christ, body and soul and divinity was present in the Holy Eucharist. Body and soul and divinity. So kayo, naniniwala lang kayo sa si Kristo, yung presensya niya doon lamang sa tinapay na simbolikal na laman at dugo ni Kristo. Hindi kayo naniniwala na si Kristo mismo iyon. Yan yung kaibahan, Bro Sir Max, sa inyo at sa amin. So no na malinaw kahit i-review nyo pa, kahit sa cross-examination niya sa akin, wala siyang nabasag sa lahat ng tinatawag nating patunay. Sa first round pa lang, doon ako naglatag na itong katawan ni Kristo ay literal talaga ito. So no, nakikita ninyo na wala talaga siyang nabasag sa nilatag ko. Kasi nag-expect siya, dito ako sa rebuttal bubuhos. Doon na pala ako sa first round pala bumuhos. Naguyo kita, Sir Max. Ikaw talaga, diversion ng tactics lang yun. So no, nakikita natin, malinaw na malinaw. Basag na basag ang simbolikal ni Sir Max at klarong-klaro na ang literalism ng RCC na truly the body and blood and soul of the divinity of Jesus Christ was truly present on the Eucharist during the Passover and during each Mass. Presensya ni Kristo andon mismo sa Eucharistia. So, ibig palang sabihin ay si Kristo mismo ang kinakain namin. Ninunguya pa namin yan, Sir Max. Ninanamnam namin ang dugo at katawan ni Kristo na hindi ninyo kayang gawin kasi nga simbolikal sa inyo. So, malinaw na malinaw, no? So, lahat na lang ng latag ni Sir Max, wala talaga siyang nakita sa latag ko mismo. At lahat ng latag din niya, giniba din natin sa kanya. Binalik natin na with intents pa na napasabi pa siya ng none of the above. Ako, iniiwasan ko talaga yung none of the above kasi bakit? Nag-aantay lang tayo sa next question ng moderator kung tatanggapin ka niya. Kasi kung none of the above, parang pass na yan. Ika nga nila, huwag kang mag-pass. So no, yung question niya not related to the topic, but my question is related sa tinatawag natin banal na hapunan. Kahit sino pang may pandinig at may paningin at may pag-intindi, malalaman nila ang lamang na lamang sa debate na ito, yung RCC, dahil nabasag ko ang tinatawag nilang symbolikal na banal na hapunan na tinatawag natin tinapay at dugo ni Kristo na Diyos lang pala ito para sa kanila. So umiinom kayo ng dugo ni Kristo na Diyos lamang. Nakakaawa. Pero kaibigan ko yan si Sir Max at sana'y maulit naman yung debate namin na ito kahit na kahit na konti lang yung tinatawag nating supporters natin ngayon. Pero at least, andyan sila sa Tomsik na nakikipagsuntukan para sa ating dalawa. Thank you, no? At sana yung mga INC Okay. magising na kayo. Thank you. Time's up. Okay, maraming salamat, Brother Jordix. At yun po yung ating second speaker. Dito naman po tayo sa first speaker, si Sir Max ng Iglesia ni Cristo. Mayroon po tayong 7 minutes, Sir Max, na conclusion. Ayun, Okay, maraming time start salamat. now. Bulag na talaga sa katotohanan ng mga Katoliko. Bakit natin nasasabi? Hindi para
hutyain, siraan sila, kundi para magising. Hindi natin pwedeng hindi sabihin yung ganyan bagay kasi kinakailangan nilang magising sa katotohanan. Isipin ninyo, pinaparatangan nila kami. Kaya nga ang topic literal ba o symbolikal? Ang banal na hapunan. Wala namang kaming stand na yung tinapay, mismong tinapay na nakita natin, lalo na yung walang lebadura, hindi literal na tinapay. Wala kaming stand na yung pagkain, hindi literal na pagkain. Yung pagmuya, hindi literal na pagmuya. Ang ating pinagtatalunan, hindi mo pala naiintindihan yung topic natin, pati ng mga Katoliko. Ang ating tinutukoy dito, itong katawan ni Kristo. Na sinasabi niyang ito ang aking katawan at pinapakain niya, may hawak siyang tinapay. Literal bang katawan ni Kristo yung tinapay? Doon pa lang, malalaman na natin na symbolikal kasi kung ganun pala mangyayari, di lumilitaw. Nung sinabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas, literal na puno ng ubas si Kristo. Kasi balikan natin yung nasa Mateo 26. Ito, magbuti pakita natin. Sabi dyan, samantalang sila'y nagsisikain. Pansinin nyo isipin na lang ninyo, common sense kung literal yan Dumampot si Jesus. Nang alin? Tinapay. Hindi naman ang dinampot, katawan niya tinapay. Ngayon, paano natin nasabing symbolikal? Sa katawan ni Kristo yan. Kasi pinagputol-putol. Gagawin ba ni Kristo pagpuputol-putulin niya yung literal niyang katawan? O kung dyan lang pala gusto mo sa tinapay, sa katawan ni Kristo, na lumalarawan sa katawan ni Kristo, di dyan lang tayo, Yan bang ganyang bagay natutupad nyo pag misa? Di ba yan ang ginagawa sa Iglesia ni Kristo pag banal na hapunan? Pansinin nyo mga Katoliko. Ayaw nyong umalis sa kademonyohan ng inyong aral. Napapaniwala kayo. Ayan tinapay. Pinagputol-putol, tas sasabihin nyo yung tinapay na katawan ng Panginoong Jesucristo, literal, pagpuputol-putulin. Kaya ba't ang tanong ko kanina sa dugo, ano ginawa ni Kristo? Naglaslas o nagpakamatay? Kasi paano gagawin ni Kristo na ilagay yung literal niyang dugo sa saro kung wala siyang gagawing aksyon sa sarili niya? Di ba kahit ikaw para makapaglagay ka ng dugo sa kaalinmang sangkap na pwede mong paglagyan, may gagawin ka sa sarili mo. Si Kristo, ano ginawa niya? Hindi niya masagot, strawman daw ako. Fallacy daw ako. Hindi niya naiintindihan. Yung stand niya mismo, hindi niya naiintindihan. Bakit hindi naiintindihan ni Jordex yan? Yung ginagamit niyang talata na nasa 53, 54, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ngayon, ginagawa niyang literal yan. Hindi nila nalilimutan nila basahin itong nasa 63. Bakit? Ano ba yung nasa 63? Ang sabi diyan, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman at walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Literal ba? Literal ba? Spiritual yan, Jordex, So mga tuwid, yung mga sinasabi dito ni Kristo, mga spiritual na bagay, sumisimbolo. Hindi man literal yan, Hindi nyo kasi binabasa yung konteksto, nasa 63. Alam nyo kung sino nakagagaya ng mga Katoliko? O eto, yung sinabihan ni Kristong hindi nakakaunawa sa sinasabi niya. Bakit hindi ninyo napag-uunawa ang aking pananalita? Sapagkat hindi ito mangyayaring dinggin ang aking mga salita. Kayo'y sa inyong amang dyablo. Kaya ang aral Katoliko talagang sa dyablo Hindi nila maunawaan yung mga sinasabi ni Kristo. Kaya pansinin niyo, ano ang ginagawa ng mga Katoliko? Cannibalism, human cannibalism. Inamin niya, ninunguya pa raw nila si Kristo. Ano ba yung human cannibalism? The eating of human flesh by another human. Ano yung kinakain nila? Laman daw ni Kristo. Ano sila? Human cannibalism. Ganyan ang mga Katoliko. Okay, time's up. Okay, maraming salamat po, Sir Max.
sa inyong conclusion. Okay. Dito po tayo sa 1 minute na pasasalamat. Brother Judix, ikaw muna yung mauna. 1 minute, bro. Ay, salamat. Salamat sa moderator natin na si Jim. Salamat kay Sir Max. Hindi na marinig yung boses mo. Hello. Okay, go ahead. Salamat kay Sir Max, kay Sir Vincent, at saka kay Sir Viorista, at si Kichana, at sa lahat ng mga nag-donate kay Sisyan, nagbigay sa kanilang tinatawag nating gift coins. Si Sis Joanne na nagbigay ng 100, si Kichana na nagbigay ng 49, si Miss Juan nagbigay ng 11, si Joe SP, 5, Gracie, ang 17. Shout out sa inyong lahat at mabuhay kayo na naaayon sa kasulatan na nabanggit sa Biblia. Thank you. Okay, thank you, Brother Judix. Dito naman tayo kay Sir Max. Mayroon po kayong 20 minutes, 1 minute, Sir Max. 20 Na- minutes okay, 20 minutes. Paulit yung, Pasasalamat. paulit yung 20 minutes ko. Okay, okay. Syempre, papasalamat tayo sa platform na ito. May mga konting sinasabi lang ako kay viewerista, yung pupul nga sa moderator time para hindi tayo nagkakaaberya. Pero salamat sa platform na ito, no? Napakarami ko ng debate dito sa platform na to na nakapost sa YouTube mismo ni viewerista. Tangkilikin niyo yan, yung YouTube channel ni viewerista. Ano? Salamat din kay Ancient Order, naging patas sa aming discussion, bagamat sa kanila ito ay debate. Sinasabi na rin nating debate, ano, kay Session na nagta-timer sa atin, sa lahat ng mga kapatid na nandito, sa lahat na rin ng mga nanood, yung mga Katoliko nandito. Ito naman ay aral sa aral lang. Kung may mga nababanggit ako na nakakasakit ng damdamin, pagpasensyahan nyo na. Kailangan lang mabanggit yon dahil para sa katotohanan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa pagkakataon dito. So ulitin uli. Okay, thank you, Sir Max. At dito po nagtatapos yung ating friendly discussion. Ang tema, banal na hapunan, Eucharist, literal o simbolikal. Thank you sa first and second speaker, lalo na kay sa ating host, Brother Biowerista. Subscribe at follow po kayo sa YouTube channel ni Brother Biowerista. At kay Brother Sisyan, mayroon po kayong 26 na maleta. Okay, galing po 'yan sa kaba ng sa kaba ng mga Grabe naman sa maleta, bro Asian. May banggitin lang ako Okay. kay saglit lang bro Ancient kay viewerista. Alam mo viewerista kung ba't ganito lang ang coins? Viewerista, nandiyan ka ba? Bakit? Yan. Kasi syempre, tignan mo, kagaya ngayon, mas lamang ako sa coins. Hindi ko sinasabing dahil panalo sa coins ha. Ang mga kapatid kasi sa INC, tatapatan lang kung ano yung ibibigay nila kay Jordex. Naubusan na ng pera si Cassie. Wala na tuloy pambigay, yung 173 na lang ang naibigay ng ibang mga kasama niya. Adhom ba yan? Ayan, Ano pala salamat din ito? sa inyo. Salamat.